Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagpapagay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Maaasahan sila sa panahon ng pangangailangan sa anumang larangan, sa anuman at kailanman. Tulungan mo ang paralan ng kailangan ng mga kapatid ang mga kasabi namin sa mga lakas. Pinangungunahan ni Major General Domingo Bingo-Boy, Commander of Installation Management Command of the Army, ang pinangungunahan ni Kapili Labulong, Michael Bobby, at Captain Boy Alvarado. Ang kanyang kanukunan, Lieutenant Colonels Renato Capili, Lester Silao, Alan Sinyakay, at Commanders Joey Tan at Mark Muyon. Nasa ating harapan, batalyon ng ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinupunuan ni Chief Christopher Montania mula sa prestigyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy. Ang mga ginawa at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sakay ng ating Sandatahang Lakas. Narito ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangungunahan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng napal na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete rito ay tinaguriang midshipmen at ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang ensign sa langpersa ng Philippine Navy. Ang kalupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pamuno ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuya. Laging nakahandang maglingkod ang Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Army Military Sea Patrol System at iniyakan at ang antas sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitiin itong maging world-class, multi-ready at cross-domain capable sa taong 2014. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pamumuno ni Commander Jorge Ciscar. Ang Philippine Navy ang siyang nangungunang tagapagtanggol at kapangalaga ng ating nasa sa kupang dagat. Nagsasagawa ng immersion missions, rescue and relief operations. Sa panahon ng nasa ating harapan ang talupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Yocho Sibulay III. Sila ang tinaguriang mga abiyat na mapaglinga, tagabantay ng ating hipapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating Sandatahang Lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuotan Battle Dress Fire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pamumuno ni Commodore Dwight Steven Gulnoan. Ang kanyang kanukunan Lieutenant Colonel Sir Melino Tusi, Wister Lawrence Lascar, Menepe Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang kalupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Delmore Manalis. Sila po ang mga individual na nakaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare at conventional warfare at mga operasyong kontra-terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pamumunan ni Lieutenant Colonel Melchor Consaludo. Sinalay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang Special Operations Wing o SPAW na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Pilipina nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagkaroon ng base at instalasyon ng
Ang kanyang kalikunan, Police Colonels Joel Casupanan, Victoria de la Vega Jr., Giovanni Asdani, Lucrecio Rodriguez Jr. at Joe de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kanilang Philippine National Police Academy. Inuubog ang mga karakter ng mga kadete ito upang mamuno sa hinaharap ng nananahig ang paglilingkod, karangalan at justisya. Gayong kadyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force at silang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance, management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa panguna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabilang din po sa hari ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, isa ng pangalapit ng misyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwalaang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at kalapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo De Luna Jr. Ang kanyang kalipunan, Coast Guard Captain Sector Rapid Michael Andam, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Pere, Alexander Corpus at Richard Cura. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard Commander R.B. Duane. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Law, ang PCG bilang ganap na Uniform and Armed Service attached to the Department and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Kakalimpin. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement, at Maritime Security. Sumusunod po ang aking natawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Junito Maslan, ang kanyang kalipunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Gia, Parisodel Manyaga, Eugene Briones, at Renandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamunuan ni Fire Superintendent Jeffrey Atienza. Responsable ang ahensya ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sitwasyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng mga sulok sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura. Gayon din ang kahubatan at nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sulok, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection o BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Luis Suralta Curacan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Technology, binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamumuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang kalipunan Jail Senior Superintendent Jonathan Labapie, Lorenzo Reyes Benito Quita, Ronaldo Seno Ambrosio Ambulan, Jose Chemelo Taol at Romelino Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamumuno ni Chief Superintendent Erwin Brace. Bahagi ng data nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at municipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutunan ng pansin nito na pangkailangan at inidevelop ang mga tao pinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang umuusan ng investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahagulan o nasintensyahan lang. Narito naman po